Parang may nagkakarerang mga kabayo sa loob ng maliit na silid. Dugdog, 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 dugdog. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 4 na magkakaibang tibok ng puso ang sabay-sabay na dumadagundong mula sa ultrasound machine. Tila ba nag-uunahan silang ipagsigawan ng kanilang pagdating sa mundo. Napahawak si Scarlett sa gilid ng hinihigaan niya. Nanlamig ang kanyang buong katawan, mas malamig pa sa bakal na nakadikit sa kanyang tiyan. Akala niya ay simpleng sakit ng tiyan lang ito dahil sa lipas gutom o kaya naman ay ulcer dahil sa dami ng trabahong inako niya nitong nakaraang buwan. Pero ang tingin ng doktor sa kanya ngayon ay hindi tingin ng nagbibigay ng reseta para sa gamot sa sikmura. Tingin ito ng awa. Tingin ng isang taong may dalang balitang magpapabago ng buhay ng isang tao magpakailanman. Hija, basag ng doktor sa katahimikan. Inayos nito ang salamin sa mata habang nakatitig sa monitor. Hindi tumurang nakikita ko. Mga sanggol. 4 na sanggol. 4. Ang salitang yon ay parang bombang sumabog sa utak ni Scarlett. Biglang nag-flashback sa kanya ang gabing iyon. 1 buwan na ang nakalilipas. 1 gabi ng pagkalasing, ng kalungkutan, at ng pakikipagtagpo sa isang lalaking galing sa mundong hindi niya kailanman maaabot. Si Aiken Villafuerte, ang kilalang party prince ng Maynila. Ang lalaking ang tingin sa pag-ibig ay parang tissue paper na itatapon pagkatapos gamitin. Paano niya sasabihin ito? Paano niya bubuhayin ang 4 na bata? Gayong ang sarili nga niya ay hirap na siyang itawid sa araw-araw. Nanginig ang mga kamay ni Scarlett habang inaabot ang printout ng ultrasound result. Ang 4 na maliliit na tuldok na yon sa papel ay parang 4 na sentensya ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Pero sa kabilang banda, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Takot na may halong proteksyon. Kailangan niyang mahanap si Aiken. Ngayon din. Ang lakas ng bass ng musika sa loob ng club ay halos yumanig sa sahig. Amoy alak, sigarilyo, at mamahaling pabango ang sumalubong kay Scarlett pagpasok niya. Ibang-iba ito sa amoy ng alcohol at gamot sa ospital kanina. Siksikan ng mga tao, mga babaeng naka-cocktail dress na kumikinang, mga lalaking nakapolo na halatang mas mahal pa sa buong taong sweldo ni Scarlett. Ramdam niya ang mga matang mapanghusga na nakatingin sa kanya. Suot lang niya ay simpleng t-shirt at maong nakupas. Mukha siyang ligaw na daga na napasok sa kulungan ng mga leon. Pero wala siyang pakialam. Mahigpit niyang hawak ang nakatuping papel sa kanyang bulsa. Ang papel na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Nakita niya ito agad. Nasa VIP area, nakaupo sa gitna ng mahabang sofa na parang hari sa kanyang trono. Si Aiken. Hawak nito ang isang baso ng whiskey sa kanang kamay, habang ang kaliwang kamay naman ay nakahilig sa sandalan ng upuan kung saan may nakasandal na isang babaeng halos wala ng suot na damit. Tumatawa si Aiken. Ang tawa na walang bahid ng problema. Ang tawa ng isang taong sigurado na ang bukas ay kasing ganda rin ng ngayon dahil sagot siya ng yaman ng magulang niya. Huminga ng malalim si Scarlett. Pikit mata siyang sumugod. "Excuse me? Excuse me?" Sigaw niya, pilit na humahawi sa dagat ng mga taong nagsasayawan. Hinarang siya ng isang bouncer na doble ang laki sa kanya. "Miss, bawal dito ang..." "Kailangan ko siyang makausap," putol ni Scarlett. Sabay turo kay Aiken. Ang boses niya ay nanginginig, pero buo. "Sabihin mo, nandito si Scarlett. Importante ito." Dahil sa ingay ng kanyang sigaw, napalingon si Aiken. Saglit na nagsalubong ang kanilang mga mata. Kumunot ang noo ni Aiken, pilit na inaalala kung sino ang babaeng gusgusin na nanggugulo sa party niya. Pagkatapos ng ilang segundo, tila may naalala siya. Isang ngiting mapanuya ang gumuhit sa kanyang labi. Sininyasan niya ang bouncer na papasukin ito. Lumapit si Scarlett. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa bubog. Ang bigat ng kanyang dibdib ay halos hindi na siya makahinga.
Scarlett, right? Bati ni Iken, hindi man lang tumayo. Inikot-ikot niya ang yelo sa kanyang baso. Yung babae sa beach party last month? Anong ginagawa mo dito? Don't tell me na ubusan ka na ng pamasahe pa uwi. Nagtawanan ang mga kasama niyang babae. Masakit. Tagos sa buto ang pangmamaliit niya. Pero mas matimbang ang bigat ng katotohanang dala ni Scarlett. Hindi siya sumagot sa pangiinsulto. Hugot buntong hininga, inilabas niya ang papel mula sa kanyang bulsa at ibinagsak ito sa ibabaw ng glass table sa tabi ng mamahaling bote ng alak. Tingnan mo yan, madiin na utos ni Scarlett. Tinaasan siya ng kilay ni Iken. Ano to? Love letter? Quotation para sa insurance? Tingnan mo, ulit ni Scarlett. Nangingilid na ang luha sa galit at takot. Tamad na dinampot ni Iken ang papel. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Pilit na binabasa sa ilalim ng strobe lights na patay sindi. Nakikita niya ang pangalan ni Scarlett. Nakita niya ang salitang positive. Napangisi si Iken, isang ngiting puno ng pagdududa. Buntis ka? At anong gusto mong palabasin? Na akin to. Come on, Scarlett. Isang gabi lang yon. Oo, Iken. Isang gabi lang. Sagot ni Scarlett. Ang boses niya ay nagsimula ng mabasag. Pero sapat na yon. Tinitigan siya ni Iken. Hinihintay na bawiin niya ang sinabi niya. Hinihintay na sabihin niyang joke lang ito o modus para makahingi ng pera. Pero nanatiling nakatitig si Scarlett. Matapang. Kahit nasa loob-loob niya ay gusto na niyang tumakbo palabas. Basahin mo ng maigi, Iken. Bulong ni Scarlett. Pero parang sigaw ito sa pandinig ng binata. Hindi lang isa. Kumunot ang noo ni Iken. Muli niyang tiningnan ang papel. Ang mga mata niya ay lumaki nang makita ang nakasulat sa ibabang bahagi ng medical report. Number of fetuses. 4. Apat. Nauutal na tanong ni Iken. Nawala ang angas sa kanyang mukha. Nawala ang lasing sa kanyang sistema. Quadruplets, Iken. Kumpirma ni Scarlett habang tumutulo na ang luha sa kanyang pisngi. 4 na bata, 4 na puso, 4 na anak mo, namutla si Iken. Mas maputi pa siya sa papel na hawak niya. Tiningnan niya si Scarlett. Tiningnan niya ang papel. Tiningnan niya ang mga kaibigan niyang nakatingin lang sa kanya na nagtataka. Bumuka ang bibig niya para magsalita, pero walang lumabas na boses. Unti-unting umikot ang paningin ni Iken. Ang ilaw ng disco ay naging malabong ipo-ipo. Ang ingay ng musika ay naging ugong na lang sa kanyang tenga. 4 na bata. Gumuho ang mundo do ng party prince. Binitawan niya ang baso ng whiskey. Krag. Basag ito sa sahig. Kasunod nito, bumigay ang kanyang mga tuhod. Parang punong kahoy na tinamaan ng kidlat, dahan-dahang tumumba si Iken. Bumagsak siya sa sahig ng walang malay habang ang ultrasound paper ay dahan-dahang lumapag sa ibabaw ng kanyang dibdib. Isang malakas na sampal ang gumising sa diwa ni Iken. Parang sumabog ang pisngi niya sa sakit. Napalingon siya sa lakas ng impact at sa pagmulat ng kanyang mga mata, hindi ang disco lights ng club ang nakita niya, kundi ang galit na mukha ng kanyang ama, si Don Armando. Nasa opisina sila ng ama niya sa bahay. Amoy kape at lumang libro. Pero ngayon, amoy tensyon. Walang hiyang bata ka. Sigaw ng ama niya. Halos manginig ang mga ugat sa leeg nito. 4 na bata sa isang babaeng ni hindi namin kilala? Ginagawa mo bang biro ang apelyido natin? Hinawakan ni Iken ang namumula niyang pisngi. Masakit ang ulo niya dahil sa hangover, pero mas masakit ang ego niya ngayon. Nakaupo siya sa leather sofa habang ang ama niya ay nakatayo sa harap niya na parang isang higanting handang manlamon. Sa gilid, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak, hawak ang rosaryo. Hindi ito makatingin sa kanya. Dad, aksidente lang. Aksidente? Putol ni Don Armando. Hinampas nito ang mesa. Ang mabangga ang kotse, aksidente yon. Ang magbuntis ng babae at magkaroon ng quadruplets, katangahan yun. Iken,
Katangahan! Napayuko si Iken. Alam niyang walang lusot. Huminga ng malalim ang matanda. Inayos nito ang kanyang coat. Tila pilit na pinapakalma ang sarili. May eleksyon sa susunod na taon. Ang pamilya natin ay dapat ehemplo ng moralidad. Hindi pwedeng magkaroon ng iskandalo na may mga anak ka sa labas na pinabayaan mo. Nag-angat ng tingin si Iken. So, anong gusto niyong gawin ko? Bayaran ko siya? Magkano? 5 million? 10? Isang masamang tingin ang ibinato sa kanya ng ama. Pakasalan mo siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Iken. What? Dad, no. Hindi ko siya mahal. One night stand lang yon. At may girlfriend ako. Si Mayumi. Si Mayumi na anak ng business partner ko. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa ng pamilya nila kapag nalaman nilang may 4 kang anak sa iba? Sarkastikong tumawa si Don Armando. Wala ka ng choice, Iken. Papakasalan mo ang babaeng yun. O kakalimutan kong may anak ako. Walang mana, walang allowance, walang kotse. At sisiguraduhin kong walang kumpanya sa Pilipinas ang tatanggap sa'yo kahit bilang janitor. Natahimik si Iken. Narinig niya ang pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang buhay niya, ang mga party, ang mga sasakyan, ang respeto ng mga tao. Lahat yun mawawala dahil lang sa isang gabi ng kasiyahan. Napatingin siya sa kawalan. Nakita niya ang kanyang kinabukasan na gumuhuso sa isang iglap. Fine. Bulong niya, mapait. Gagawin ko. Sa isang coffee shop na walang masyadong tao, nakipagkita si Iken kay Scarlett kinabukasan. Nakaupo si Scarlett sa sulok, suot ang isang simpleng bestida na halatang luma na. Wala siyang make-up. Mukha siyang pagod. Paglapit ni Iken, hindi siya ngumiti. Umupo siya at agad na inilapag ang isang envelope sa mesa. Basahin mo, utos ni Iken, hindi man lang tinatanggal ang kanyang sunglasses para hindi makita ang pamamaga ng kanyang mata. Tinitigan lang siya ni Scarlett. Ano to? Prenuptial agreement at schedule ng civil wedding natin. Mabilis na sagot ni Iken. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa isang empleyadong sesantihin. Papakasalan kita, Scarlett. Yun ang gusto mo, di ba? Panagutan kita? Binuksan ni Scarlett ang envelope. Binasa niya ang laman. Tahimik lang siya. Pero linawin natin to. Dagdag ni Iken. Sumandal siya sa upuan at humalukip-kip. Sa papel lang tayo mag-asawa. Huwag kang umasa na magiging happy family tayo. Ginagawa ko lang to dahil pinilit ako ng daddy ko. At ginagawa mo lang to dahil kailangan mo ng pera para sa mga bata. Tama ba? Nag-angat ng tingin si Scarlett. May lungkot sa mga mata nito, pero may apoy din ng dignidad. Ginagawa ko to para magkaroon ng apelyido at karapatan ang mga anak ko, Iken. Sagot ni Scarlett ng mahinahon pero madiin. Hindi ko kailangan ang pagmamahal mo. Ang kailangan ko, ang responsibilidad mo. Good, ngisi ni Iken. Kahit na sa loob-loob niya ay naiinis siya sa tapang ng babaeng ito. Pirmahan mo na. Bukas na ang kasal. Kinuha ni Scarlett ang ballpen. Walang panginginig ang kamay niya nang pirmahan niya ang kontrata. Para kay Iken, iyon ang tunog ng pagsasara ng selda ng kanyang kalayaan. City Hall, tanghaling tapat. Walang mga bulaklak, walang musika, walang mga bisita, maliban sa parents ni Iken at isang saksi na kinuha lang nila sa labas. Nakatayo sila sa harap ng judge. Suot ni Iken ang isang polo na hindi man lang niya pinalansya ng maayos. Si Scarlett naman ay nakaputi, pero halatang hindi komportable. Iken Villaferte, tinatanggap mo ba si Scarlett bilang yung legal na asawa? Tanong ng judge. Tumingin si Iken kay Scarlett. Tiningnan niya ang tiyan nito na medyo umuumbok na. 4 na buhay, 4 na kadena. Opo, sagot niya, walang emosyon. Parang umu-order lang sa fast food. Nang matapos ang seremonya, walang halikan. Isang mabilis na picture lang para sa documentation
na hinihingi ni Don Armando. Pagkalabas nila ng City Hall, inakala ni Aiken na makakahinga na siya ng maluwag. Inakala niya na uuwi na sila sa kondo niya sa Makati at pwede na siyang bumalik sa pagiging bachelor basta magpapadala lang siya ng sustento. Pero hinarang sila ng itim na SUV ng kanyang ama. Bumaba ang driver at ibinigay kay Aiken ang isang susi. Hindi susi ng sports car kundi susi ng isang lumang pickup truck. "Dad, ano to?" takang tanong ni Aiken habang lumalapit si Don Armando. "Ang regalo ko sa kasal nyo," sagot ng matanda. Seryoso ang mukha. "Nakaimpake na ang mga gamit nyo sa likod ng pickup." "Saan kami pupunta? Sa kondo?" Umiling si Don Armando. "Sa lumang farm sa Batangas." Nanlaki ang mata ni Aiken. "Sa farm? Dad, sira-sira na ang bahay doon. Walang signal. Ang layo sa sibilisasyon." "Exactly," madiin na sabi ng ama niya. Tumingin ito kay Scarlett, tapos binalik ang tingin kay Aiken. "Doon kayo titira hanggang sa maipanganak ang mga bata at hanggang sa matapos ang unang 6 na buwan nila. Gusto mong makuha ang mana mo? Patunayan mo munang kaya mong maging ama at asawa nang walang tulong ng pera ko." "Dad, teka, yaya? Driver? Maids?" "Wala," sagot ni Don Armando. "Kayo lang dalawa. Kayo ang magluluto, maglilinis at mag-aalaga sa 4 na bata. Subukan mong tumakas o humingi ng tulong sa iba. Aiken, putol ang lahat ng koneksyon mo sa pamilyang ito. Good luck." Sumakay na si Don Armando sa kanyang SUV at umalis, iniwan si Aiken na nakatulala sa gitna ng init ng araw. Hawak niya ang susi ng lumang truck. Sa tabi niya, tahimik lang si Scarlett, hinihimas ang tiyan. Tumingin si Aiken sa asawa niya, sa babaeng halos hindi niya kilala, at sa lumang truck na magdadala sa kanila sa impyerno. "Sakay!" Bulyaw ni Aiken, puno ng galit at desperasyon. "Bago pa magbago ang isip ko at iwan kita dito." 3:00 na ng madaling araw, pero gising na gising ang buong kabahayan. Wala nang pinagkaiba ang araw sa gabi para kay Scarlett. Sa nakalipas na 2 buwan, mula nang isilang ang quadruplets, sina 1, 2, 3 at 4, nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng tulog na lampas sa 2 oras. "Wah! Wah!" Sabay-sabay. Walang preno. Ang yak ni 1 ay matinis. Ang kay 2 ay parang paos. Si 3 ay humihigbi lang, pero walang tigil. At si 4, ang pinakamaliit, ay parang sirena ng bumbero ang lakas. Nakatayo si Scarlett sa gitna ng sala ng luma at maalikabok na farmhouse. Gusot ang buhok, may mantsa ng gatas ang duster, at nanginginig ang mga kamay habang nagtitimpla ng 4 na bote ng gatas nang sabay-sabay. Para siyang octopus na kulang sa galamay. "Sandali lang, eto na si Mama." Sigaw niya, bagamat alam niyang hindi naman siya naiintindihan ng mga ito. Ang gusto lang niya ay marinig ang sarili niyang boses kaysa sa nakabibinging iyak ng mga sanggol. Lumingon siya sa kabilang kwarto. Nakasara ang pinto. Kumulo ang dugo ni Scarlett. Padabog siyang lumapit sa kwarto at binuksan ito nang walang katok-katok. Sa loob, nakahiga si Aiken sa isang lumang papag. Nakatalukbong ng una ng muka at suot ang kanyang mamahaling noise-canceling headphones. Mahimbing ang tulog ng prinsipe habang siya ay nasa impyerno sa labas. Hinablot ni Scarlett ang headphones mula sa ulo ni Aiken. "Gising!" Sigaw niya sa tenga nito. Napabalikwas si Aiken, gulat na gulat. "What? Sunog? May sunog ba?" "Mas malala pa sa sunog," bulyaw ni Scarlett. Inihagis niya ang isang maruming lampin sa mukha ni Aiken. "Tumae si 2. Umiiyak si 3 dahil gutom. Palitan mo si 2. Papakainin ko ang iba. Ngayon na." Nandidiring tinanggal ni Aiken ang lampin sa mukha niya. "Scarlett naman, ang baho. Bakit ba laging ako ang nagpapalit kapag Jebs? Pwede bang wiwi na lang ang akin?" "Anak mo rin sila, Aiken. Kumilos ka."
Tinalikuran siya ni Scarlett at bumalik sa sala para patahanin ang mga bata. Sumunod si Aiken, nagkakamot ng ulo, mukhang pilit na pilit. Lumapit siya sa kuna ni Dos. Dahan-dahan, gamit lang ang dulo ng dalawang daliri, inangat niya ang maruming diaper ng bata. Bumuga ang amoy. Oh! Aiken gagged. Namutla siya at nagtakip ng ilong at bibig. Grabe! Gatas lang naman ang iniinom nito. Bakit amoy imburnal? Palitan mo na. Ang arte-arte mo. Sigaw ni Scarlett habang karga si Uno at sinusubuan ng bote si Tres. Sinubukan ni Aiken. Kumuha siya ng wet wipes. Pero nang makita niya ang kulay ng dumi, bumaligtad ang sikmura niya. Ako. Hindi niya kinaya. Binitawan ni Aiken ang diaper, tumakbo papunta sa bintana, binuksan ito, at doon sumuka. Wisit! Napamura na lang si Scarlett. Ibinaba niya si Uno, mabilis na nilinis si Dos, habang umiiyak pa rin ito, at siya na rin ang nagsuot ng bagong diaper. Ginawa niya ang trabaho ni Aiken sa loob lang ng 30 segundo. Pagkatapos sumuka, humarap si Aiken, namumula ang mata at may luha pa. Scarlett, I can't. Hindi ko talaga kaya. I'm not built for this. Tatawag na lang ako ng yaya. Babayaran ko kahit magkano gamit ang ipon ko. Walang yaya! Nanginginig na sagot ni Scarlett. Ang pagod at galit ay nagsama na sa dibdib niya. Kinuha ng daddy mo ang cellphone mo at wallet mo, remember? Wala tayong pera. Wala tayong tulong. Tayo lang dalawa dito. Napaupo si Scarlett sa sahig. Ang bigat ng 4 na bata ay wala kumpara sa bigat ng nararamdaman niya. Akala ko ba lalaki ka? Bulong niya, tumutulo na ang luha. Tumingin siya kay Aiken na nakatayo lang at walang silbi. Nakabuo ka ng 4, pero kahit magpunas ng puwet hindi mo kaya? Ano ka ba talaga, Aiken? Ama ka ba nila? O isa ka lang ding bata na kailangan kong alagaan? Natigilan si Aiken. Masakit ang mga salita. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero alam niyang totoo ang sinabi ni Scarlett. Sa labas, biglang kumulog ng malakas. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng malakas na buhos ng ulan. Ang atip na yero ng luma nilang bahay ay parang pinupukpok ng libu-libong martilyo dahil sa lakas ng ulan. Parang nakikiramay ang panahon sa gulo ng buhay nila. Matututulog na ko. Malamig na sabi ni Aiken, iiwas sana sa responsibilidad. Pero bago pa siya makahakbang, namatay ang ilaw. Total darkness. Brownout. Great! Sarkastikong sabi ni Aiken sa dilim. Just great! Wala na ngang aircon, wala pang ilaw. Nagsimulang umiyak ulit ang mga bata dahil sa init at takot sa dilim. Kinapa ni Scarlett ang flashlight sa gilid ng mesa at binuksan ito. Ang liwanag ay tumama sa kuna ni Cuatro, ang bunso at pinakamahina sa lahat. Napansin ni Scarlett na hindi umiiyak si Cuatro. Tahimik ito. Masyadong tahimik. Lumapit siya agad. Cuatro? Tawag niya. Hinawakan niya ang noo ng sanggol. Napaso ang kamay niya. Sobrang init. Aiken! Sigaw ni Scarlett, puno ng takot ang boses. Ang init ni Cuatro! Biglang nangisay ang maliit na katawan ng sanggol. Nanirik ang mga mata nito. Convulsion. Diyos ko! Aiken! Nanginig ang anak natin! Tili ni Scarlett. Binuhat niya ang bata na nangingisay sa kanyang mga bisig. Natataranta. Lumapit si Aiken. Dala ang kandila. Nang makita niya ang anak na nangingisay, nawala ang pagiging cool kid niya. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Anong gagawin natin? Tanong ni Aiken. Nanginginig din ang boses. Ilalabas natin siya sa ospital. Kunin mo ang susi ng truck. Tumakbo si Aiken palabas. Suong ang malakas na ulan at hangin. Sinundan siya ni Scarlett. Yakap-yakap si Cuatro habang ang 3 pang sanggol ay naiwan sa loob na umiiyak sa dilim. Sumakay sila sa lumang pick-up.
Isinuksok ni Iken ang susi. Pinihit niya. Tsug-tsug-tsug, ayaw umandar. Please, please, dasal ni Iken. Pinihit ulit ang susi. Tsug-tsug. Click. Patay ang makina. Tumingin si Iken kay Scarlett. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang mukha ng asawa niya. Basang-basa ng ulan at luha. Nakatingin sa kanya ng may halong pagmamakaawa at matinding takot. Ang anak nila ay nangingisay pa rin. Walang kuryente, walang sasakyan, walang signal. At nasa gitna sila ng bagyo sa isang liblib na bukid. Iken, bulong ni Scarlett, garalgal ang boses. Tulungan mo kami. Click. Patay na naman ang makina. Sa pangatlong pagkakataon, hindi umandar ang lumang pickup truck. Napahampas si Iken sa manibela. Damn it! Damn it! Sa tabi niya, humahagulhol na si Scarlett. Yakap nito ng mahigpit si Cuatro na nangingisay pa rin. Ang tunog ng yak ng asawa niya ay mas malakas pa kaysa sa ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan. Tumingin si Iken sa rearview mirror. Nakita niya ang sarili. Basang-basa, magulo ang buhok, at puno ng takot ang mga mata. Ito ang mukha ng isang lalaking nasanay na laging may solusyon ng pera. Pero ngayon, kahit 1,000,000 piso ay hindi mapapaandar ang makina ng truck na ito. Tumingin siya sa labas. Madilim, maputik. Ang bayan ay nasa kabilang ibayo pa. Mga 2 kilometro ang layo. Tumingin siya kay Cuatro. Ang maliit na mukha ng sanggol ay namumula at ang mga braso nito ay naninigas. May kung anong pumitik sa dibdib ni Iken. Isang instinct na hindi niya alam na meron siya. Binuksan niya ang pinto ng truck. Iken, saan ka pupunta? Sigaw ni Scarlett. Hindi sumagot si Iken. Umikot siya sa kabilang pinto at binuksan ito. Hinubad niya ang kanyang jacket. Akin na siya. Utos ni Iken. Ano? Akin na si Cuatro. Tatakbuhin ko siya papuntang klinik. Nababaliw ka na ba? Ang lakas ng bagyo. Ang dilim. Mamamatay siya kung hihintayin pa nating tumigil ang ulan. Sigaw ni Iken. Ang boses niya ay lumaban sa kulog. Scarlett, ibigay mo sa akin ang anak ko. Natigilan si Scarlett. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay. Ipinasa niya ang sanggol kay Iken. Binalot ni Iken ang bata sa kanyang jacket. Sinigurado niyang nakadikit ang mukha nito sa kanyang dibdib para hindi mabasa at nag-iwan lang ng maliit na uwang para makahinga ito. Dito ka lang. Bantayan mo ang 3. Bilin niya kay Scarlett. Tumalikod si Iken at sumugod sa dilim. Ang lupa ay naging putik. Ang bawat hakbang ay parang humihila sa kanya pababa. Ang ulan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Takbo, 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 madulas ang daan. Ilang beses siyang muntik madapa. Ang mamahalin niyang sneakers na dating pang-party lang ay nilamon na ng putik. Uha! Uha! Umiyak si Cuatro sa loob ng jacket. Shhh! Andito na si Papa. Andito na ako. Bulong ni Iken habang tumatakbo. Hinihingal. Konting tiis na lang, boy. Huwag kang bibitaw. Blag! Natapilok si Iken sa isang nakausling ugat ng puno. Bumagsak siya. Pero bago tumama ang katawan niya sa lupa, mabilis siyang umikot. Iniharang niya ang kanyang siko at likod para saluhin ang impact. Lumagapak siya sa putikan. Napasigaw siya sa sakit nang tumama ang siko niya sa bato. Pero ang unang ginawa niya ay tingnan ang jacket. Ligtas si Cuatro. Hindi ito nasaktan. Hindi ito nabasa. Tumayo si Iken, kahit pa humahapdi ang braso at nanginginig ang mga tuhod sa pagod. Wala siyang pakialam kung mukha na siyang taong grasa. Wala siyang pakialam kung ang putik ay pumasok na sa bibig niya. Karga niya ang buhay ng anak niya. Tumakbo ulit siya. Mas mabilis ngayon. Nakikita na niya ang ilaw ng klinik sa di kalayuan. Payapa ang paligid sa loob ng maliit na barangay clinic.
amoy alcohol at bulak. Ang tunog lang na naririnig ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang pantay na paghinga ng sanggol. Nakaupo si Iken sa isang monoblock chair sa tabi ng kama. Tapos na ang gamutan. Bumaba na ang lagnat ni Quatro matapos bigyan ng gamot ng doktor. Mahimbing na itong natutulog ngayon. Nakatingin si Iken sa kanyang mga kamay. Puno ito ng putik na natuyo na. May mga gasgas at sugat. Masakit ang buong katawan niya. Pero hindi niya maramdaman ang pagod. Dahan-dahang kinuha ni Iken ang maliit na kamay ni Quatro. Ang liit. Ang lambot. Ang mga daliri ng sanggol ay kusang humawak sa hintuturo ni Iken. Mahigpit ang kapit nito, tila ba sinasabing, "Salamat, Papa." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Iken. Ito ang unang beses na naramdaman niya ito. Hindi ito ang excitement na nararamdaman niya kapag nananalo sa karera ng kotse. Hindi ito ang kilig kapag may bagong babaeng humahabol sa kanya. Ito ay kapayapaan. Ito ay saysay. Sorry, bulong ni Iken sa natutulog na anak. Sorry kung nandidiri ako sa inyo noon. Sorry kung gusto ko kayong takasan. Pangako, mula ngayon, kakampi niyo na si Papa. Yumuko si Iken at dahan-dahang hinalikan ang maliit na kamao ng kanyang anak. Amoy gamot ito at pawis, pero para kay Iken, ito na ang pinakamabangong amoy sa mundo. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang bagyo ay napalitan ng isang tahimik na madaling araw. Napapikit si Iken. Ang pagod ay humila sa kanya paibaba. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Ang kamay ay hindi bumibitaw sa kamay ni Quatro at hinayaan ang sarili na lamunin ng antok. Nagising si Iken dahil sa init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit ang buong katawan niya. Ang likod niya ay parang binali at ang mga gasgas sa siko at tuhod niya ay mahapdi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay si Scarlett. Nakatayo ito sa gilid niya. Wala na ang galit sa mukha nito. Wala na ang panghuhusga. Nakatitig si Scarlett sa kanya, sa putik sa kanyang mukha, sa gulo ng kanyang buhok, at sa mahigpit na pagkakahawak niya sa kamay ng anak nila. Ang mga mata ni Scarlett ay mapula. Halatang galing sa yak. Pero may kakaibang lambot na ngayon. Isang uri ng pagtingin na hindi pa natitikman ni Iken mula sa asawa niya. Scarlett, paos na tawag ni Iken. Aalisin sana niya ang kamay niya kay Quatro. Pero nahiya siya bigla sa dumi ng kuko niya. Huwag! Pigil ni Scarlett. Hayaan mo lang. Lumapit si Scarlett. Kumuha ito ng isang malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang putik. Sa pisngi ni Iken, napapikit si Iken sa dampi ng bimpo, ang gaan ng kamay ni Scarlett. Salamat, bulong ni Scarlett. Basag ang boses nito. Salamat, Iken. Iniligtas mo siya. Gustong magbiro ni Iken. Gusto niyang sabihin na, syempre, hero ako eh. Pero walang lumabas na yabang sa bibig niya. Anak ko siya. Simpleng sagot ni Iken. Tumingin siya sa mga mata ni Scarlett. Anak natin siya. Nagkatitigan sila. Sa sandaling iyon, sa loob ng masikip na klinik, nawala ang pader sa pagitan nilang dalawa. Walang arranged marriage, walang prenup, walang aman. Mayroon lang isang ama at isang ina na parehong nagmamahal sa kanilang anak. Kinuha ni Scarlett ang kumot na nakatupi sa gilid. Akmang ikukumot niya ito sa balikat ni Iken para hindi ito lamigin. Napangiti ng tipid si Iken. Aabutin sana niya ang kamay ni Scarlett. Bzzzt! Bzzzt! Biglang umilaw ang cellphone ni Iken na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama. Napahinto si Scarlett. Napatingin siya sa screen. Napatingin din si Iken. Sa maliwanag na screen, kitang-kita ang pangalan ng nag-text. Isang pangalan na galing sa mundong pilit tinatakasan ni Iken. Mayumi. I miss you, babe. On the way na ako dyan sa farm. Surprise! Can't wait to see you.
Natigilan si Iken. Dahan-dahang binawi ni Scarlett ang kumot. Ang lambot sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng lamig at pagdududa. Tumingin siya kay Iken, puno ng tanong ang mga mata. Bago tumalikod at lumabas ng kwarto, iniwan si Iken na nakatingin sa cellphone na parang isang bombang kakatapos lang sumabog. Dumating ang bagyo sa pangalawang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito hangin at ulan. Ito ay nakasakay sa isang pulang sports car na humaharurot sa maputik na daan ng farm. Nasa bintana si Scarlett, karga si Quatro na mahimbing nang natutulog. Kakawi lang nila galing sa klinik. Ang katawan niya ay pagod, pero ang isip niya ay gising na gising dahil sa text na nabasa niya kanina. Huminto ang kotse sa tapat ng sira-sirang gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng mukhang galing sa cover ng fashion magazine. Si Mayumi. Naka-white dress ito na walang bahid ng dumi, naka-shades kahit makulimlim, at naka-heels na agad bumaon sa lupa pagtapak niya. Napahigpit ang yakap ni Scarlett sa sanggol. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng cabinet. Gusot na t-shirt, buhok na parang pugad ng ibon. Mukha siyang katulong kumpara sa prinsesang nasa labas. Narinig niya ang pagmamadali ni Iken na lumabas ng bahay. Mayumi, what are you doing here? Boses ni Iken. May halong gulat, pero hindi galit. Surprise! Tinig ni Mayumi, matinis at puno ng arte. I heard what happened. My God, Iken, look at you. Pumayat ka. At bakit ang dumi-dumi mo? Sumilip si Scarlett. Nakita niyang niyakap ni Mayumi si Iken. Mahigpit. At hindi pumiglas si Iken. Hinayaan lang nito ang babae na kumapit sa braso niya. Parang tinurok ng karayom ang puso ni Scarlett. Bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok sila. Pagpasok ni Mayumi, agad itong nagtakip ng ilong gamit ang isang mamahaling panyo. Inikot niya ang paningin sa sala, sa mga nakasabit na lampin, sa mga bote ng gatas sa mesa, sa sahig na luma na ang kahoy. Oh, wow, sabi ni Mayumi. Peke ang nangiti. It's so rustic. Parang camping. Dumako ang tingin ni Mayumi kay Scarlett na nakatayo sa sulok. Sinuyod siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagsasabing, ito lang ang pinalit mo sa akin? Hi, bati ni Mayumi. Lumapit ito pero hindi nakipagbeso. You must be Scarlett. I'm Mayumi. Iken's, close friend, childhood friend, soulmate, sabi ng iba. Tumawa ito ng mahina. Sabay tingin kay Iken. Hindi nakasagot si Scarlett. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundong lumilipas. Nagdala ako ng food, masiglang sabi ni Mayumi. Inilapag niya ang ilang paper bag na may tatak ng mamahaling restaurant sa Maynila. Steak at pasta truffle. Alam kong miss na to ni Iken. Baka kasi puro tuyo at sardinas lang ang pinapakain mo sa kanya dito. Napayuko si Scarlett. Tuyo at sardinas nga lang ang ulam nila kagabi. Mayumi, hindi mo na dapat ginawa to. Saway ni Iken. Pero kinuha pa rin niya ang paper bag. Medyo magulo dito. Hindi ka sanay sa ganitong lugar. Kaya nga andito ako eh. Hawak ulit ni Mayumi sa braso ni Iken. Para ipaalala sa'yo kung saan ka talaga nababagay. Buong hapon, naging outsider si Scarlett sa sarili niyang bahay. Habang nagpapatulog siya ng mga bata sa kwarto, rinig na rinig niya ang tawanan sa sala. Nagkukwentuhan sina Iken at Mayumi tungkol sa mga common friends nila, sa mga party sa Boracay, sa mga biyahe nila sa Europe, mga lugar na hindi pa nararating ni Scarlett, mga taong hindi niya kilala. Si Iken, na kanina lang ay parang responsableng ama sa klinik, ay biglang bumalik sa pagiging party prince. Tumatawa ito sa mga jokes ni Mayumi. Parang nakalimutan na niyang may 4 na sanggol na natutulog sa kabilang kwarto. Lumabas si Scarlett para kumuha ng tubig. Naabutan niyang nagbubukas ng wine si Mayumi. Oh, Scarlett, tawag ni Mayumi. Inabot nito ang isang baso. Gusto mo?
Ay sorry, bawal pala sa nagpapadede ang alak, water na lang sa'yo. Ngumiti si Aiken, medyo tipsy na rin. Hayaan mo na Mayumi, pagod si Scarlett. Pagod talaga, sagot ni Mayumi. Sabay tingin kay Scarlett ng matalim. Mahirap maging nanay, di ba? Lalo na kung hindi ka naman talaga ready. Lalo na kung aksidente lang ang lahat. Nanlaki ang mata ni Scarlett, ang kapal ng mukha. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Scarlett, nanginginig ang boses. Wala naman. Kibit balikat ni Mayumi. Sumimsim ito ng wine. Sinasabi ko lang na kawawa naman si Aiken. Nadamay sa responsibilidad na hindi naman niya ginusto. Mayumi, stop! Saway ni Aiken. Pero mahina. Hindi siya tumayo para ipagtanggol si Scarlett. Nakaupo lang siya, umiiwas ng tingin. Hindi kinaya ni Scarlett ang sakit. Tinalikuran niya ang dalawa at bumalik sa kwarto. Padabog niyang sinara ang pinto. Sumandal siya sa likod ng pinto at doon, tahimik na tumulo ang luha niya. Akala niya, nagbago na si Aiken. Akala niya, yung nangyari sa klinik ay simula ng pagiging pamilya nila. Pero isang pitik lang ni Mayumi, bumalik si Aiken sa dati. Isa lang siyang aksidente, isang pabigat. Lumipas ang ilang oras. Gumagat na ang dilim. Tumahan na ang yak ni Scarlett, pero ang puso niya ay manhid na. Kailangan niyang magtimpla ng gatas. Ubus na ang tubig sa thermos sa kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tahimik sa sala. Baka umalis na si Mayumi. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa kusina. Pero napatigil siya nang marinig niya ang boses ni Mayumi sa may beranda. Nakasandal sila sa railing. Madilim. Pero kita ni Scarlett ang silhouette nilang dalawa. Nakatalikod si Iken habang si Mayumi ay nakayakap sa likod nito. Ang baba ay nakapatong sa balikat ng lalaki. Hindi lumalayo si Iken. Nagkubli si Scarlett sa likod ng kurtina. Bakit ba pinapahirapan mo ang sarili mo dito, Iken? Malambing na bulong ni Mayumi. Look at this place. Ang baho. Ang dumi. Hindi ito ang buhay mo. Kailangan, Mayumi. Sagot ni Iken. Pagod ang boses. Si Dad ang may gusto nito. Mawawalan ako ng mana. I know. Haplos ni Mayumi sa dibdib ni Aiken. Kaya nga proud ako sa'yo eh. Tinitiis mo to. Masumigpit ang yakap ni Mayumi. 6 na buwan lang naman, di ba? Dugtong ni Mayumi. Ang boses niya ay parang ahas na bumubulong. You just need to endure that country girl for 6 months. Magpakatatay ka kunwari. Then once makuha mo na ang trust fund mo, pwede mo na silang iwan. Pwede mo nang ibigay ang sustento at layasan sila. Tinakpan ni Scarlett ang bibig niya para hindi makawala ang hikbi. Tapos, tuloy ni Mayumi, babalik tayo sa dati, tayong dalawa. We'll go to Paris, we'll get married, yung totoong kasal. Hindi katulad ng basura niyong kasal ni Scarlett. Hinintay ni Scarlett na sumagot si Aiken. Hinintay niyang sabihin ni Aiken na, hindi, mahal ko na ang mga anak ko. O kaya mali ka, Mayumi? Hinintay ni Scarlett ang pagtatanggol ng asawa niya. Pero ang tanging narinig niya ay ang huni ng mga kuliglig. Hindi nagsalita si Aiken. Hindi siya tumanggi. Hindi siya umalis sa yakap ni Mayumi. Ang katahimikan ni Aiken ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Para kay Scarlett, ang katahimikang iyon ay oo. Nanghina ang mga tuhod ni Scarlett. Sa dilim ng kusina, habang hawak ang walang laman na bote ng gatas, naramdaman niyang nabasag ang huling piraso ng pag-asa na meron siya para sa pamilyang ito. Ang init ng araw ay tumatagos sa balat, pero hindi ito ininda ni Aiken. Nasa bubong siya ng farmhouse, nakahubad ng pang-itaas, pawisan, at may hawak na martilyo. Pok, pok, pok. Ang bawat pokpok ng martilyo sa yero ay may dalang kakaibang satisfaction. Dati, ang kamay niya ay sanay lang humawak ng manibela ng sports car o baso ng mamahaling whiskey. Ngayon, puno na ito ng kalyo at grasa. At sa totoo lang, mas gusto niya ito. Sumilip siya sa ibaba. Nasa bakuran si Scarlett, nagsasampay ng mga lampin.
Ang hangin ay humahampas sa buhok ng asawa niya. Walang ayos, walang make-up. Suot ang isang maluwang na duster. Pero habang pinapanood siya ni Aiken mula sa itaas, parang tumigil ang mundo. Ang ganda pala niya. Hindi yung gandang artificial na nakikita niya sa mga modelo sa magazine o kay Mayumi. Ito yung gandang totoo. Gandang matatag. Gandang kayang bumuhay ng 4 na bata. Bakit ngayon lang niya nakita yon? Iken! Sigaw ni Mayumi mula sa terrace. Nawala ang nangiti sa labi ni Iken. Nakalimutan niya. Andito pa pala ang bisita. Nakapayong si Mayumi para hindi umitim habang nakatingala sa kanya na parang nandidiri. My gosh, Iken, bumaba ka na dyan. Amoy araw ka na. Let's go to Tagaytay. I made a reservation sa Antonio's for lunch. Iwan mo na yan. Pinunasan ni Iken ang pawis sa noo gamit ang braso niya. Hindi pwede. Sigaw niya pabalik. May bagyong parating sa weekend. Tutulo ang bubong sa kwarto ng mga bata kapag hindi ko inayos to. So? Irap ni Mayumi. Magbayad ka na lang ng karpintero. Come on. I'm bored. Tumingin ulit si Iken kay Scarlett. Nakita niyang napahinto si Scarlett sa pagsasampay. Nakayuko ito, halatang nahihiya at nasasaktan sa mga naririnig. Naalala ni Iken ang nangyari kagabi. Ang pananahimik niya nang sabihin ni Mayumi na iwanan ang pamilya niya. Alam niyang narinig ni Scarlett yun o naramdaman man lang. Ang totoo, kaya siya tumahimik kagabi ay hindi dahil sang-ayon siya. Tumahimik siya dahil naguluhan siya. Pero ngayong umaga, habang nakikita niya si Scarlett at ang mga anak niya, malinaw na ang lahat. Mauna ka na, Mayumi. Matigas na sagot ni Iken. Dito lang ako. Padabog na pumasok si Mayumi sa loob ng bahay. Bumaba si Iken sa hagdan. Paglapag niya sa lupa, sinalubong siya ni Scarlett. May hawak itong baso ng malamig na tubig. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretso. Ang mga mata nito ay mugto pa rin. Tubig, maikling sabi ni Scarlett. Kinuha ni Iken ang baso at ininom ito ng diretso. Nang maubos, ibinaba niya ang baso at tinitigan ng asawa. Scarlett, tawag niya. Bakit? Akmang hahawakan ni Iken ang pisngi nito, pero umatras si Scarlett. Amoy pawis ka, rason ni Scarlett. Pero alam ni Iken na hindi iyon ang dahilan. Takot itong masaktan ulit. Napabuntong hininga si Iken. Tatapusin ko lang to, tapos paliliguan ko na sina 1 at 2. Magpahinga ka na muna. Nanlaki ang mata ni Scarlett. Ikaw? Magpapaligo? Bakit? Ed? Akala mo ba hindi ko kaya? Nginisian siya ni Iken, yung ngiting totoo. Watch me. Pagdating ng hapon, naging pool party ang banyo. Tawa ng tawa si Iken habang basang-basa ang damit niya. Si 1 ay nagwiwisik ng tubig. Si 2 ay umiiyak pero tumahan din ng kilitiin ni Iken ang tiyan nito. Nasa pintuan si Scarlett, nakasandal at pinapanood sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, nakita ni Scarlett na masaya si Iken. Hindi pilit. Napansin siya ni Iken. See? Pagmamayabang ni Iken habang binabalot si 2 sa tuwalya. Expert na ako. Lumapit si Scarlett para kunin ang bata. Nagdikit ang mga braso nila. May kuryenteng dumaloy. Salamat, bulong ni Scarlett. Para saan? Dahil andito ka pa. Tinitigan siya ni Iken sa mata. Seryoso. Wala akong balak pumunta sa iba. Scarlett, dito ang lugar ko. Sa sala, nakatingin si Mayumi sa eksenang ito. Ang selos ay parang lason na kumakalat sa ugat niya. Kitang-kita niya ang tinginan ni na Iken at Scarlett. Iba yun. Hindi ganoon tumingin si Iken sa kanya kahit kailan. Si Iken, na dating aso na sunod-sunuran sa kanya, ay may sarili ng mundo ngayon at wala siya sa mundong yon. Lumabas si Iken ng kwarto, bitbit ang mga maruming damit ng mga bata. Hinarang siya ni Mayumi. Iken, we need to talk. Seryosong sabi ni Mayumi.
Busy ako, Mayumi. Lagpas ni Aiken. Hinawakan ni Mayumi ang braso niya. Mahigpit. Ano ba to? Are you playing house? Seryoso ka ba talaga sa babaeng yan? She's a nobody, Aiken. Isang probinsyana na nakabuo lang sa'yo habang lasing ka. Binagsak ni Aiken ang laundry basket. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Humarap si Aiken kay Mayumi. Ang mukha niya ay madilim. Huwag mong tatawaging nobody ang asawa ko. Madiin na babala ni Aiken. Natigilan si Mayumi. Aasawa? Aiken, hilo ka ba? It's a fake marriage. Para sa mana. Para sa pera. Noong una, oo. Sagot ni Aiken. Humakbang siya palapit kay Mayumi. Dahilan para mapaatras ang babae. Pero nagising na ako, Mayumi. Nakita ko na kung ano ang importante. Ang pera, nauubos. Ang party, natatapos. Pero ito, itinuro niya ang kwarto kung nasaan ang mag-iina niya. Ito ang totoo. So ipagpapalit mo ako, ipagpapalit mo ang buhay natin para sa dumi at iyak ng mga bata. Sigaw ni Mayumi. Hysterical na. Oo. Walang pag-aalinlangang sagot ni Aiken. Kaya please lang, Mayumi, umuwi ka na. Hindi na ako ang Aiken na kilala mo. At hindi na kita kailangan dito. Parang sinampal si Mayumi ng 10 beses. Namula ang mukha niya sa hiya at galit. Nanginginig ang mga labi niya. Walang lalaki ang tumanggi sa kanya. Walang lalaki ang nagtaboy sa kanya ng ganito. You will regret this. Bulong ni Mayumi. Ang boses niya ay parang yelo. Pagsisisihan mong pinili mo ang basurang yan kaysa sa akin. Tinalikuran siya ni Aiken. Ingat ka sa drive. Padabog na kinuha ni Mayumi ang kanyang bag. Pumunta siya sa pintuan. Pero huminto siya sa tapat ng maliit na mesa kung saan nakalagay ang mga gamit ni Scarlett. Lumingon siya. Nasa kusina si Aiken, umiinom ng tubig. Nasa kwarto si Scarlett, nagehele ng bata. Walang nakatingin. Ngumisi si Mayumi ng masama. Binuksan niya ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang brown envelope. Ito ang huling alas niya. Isang dokumento na peke pero mukhang totoo. Isang dokumento na sisira sa tiwala, nakakabuo pa lang ni Aiken at Scarlett. Ibinagsak niya ang envelope sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng feeding bottles. Goodbye, happy family. Bulong ni Mayumi. Lumabas siya ng pinto at padabog na isinara ito. Rinig na rinig ang harurot ng kanyang sports car palayo sa farm. Pero ang naiwan niyang lason ay nagsisimula palang kumalat. Amoy tinola ang buong kusina. Ito ang unang beses na nagluto si Scarlett ng espesyal para sa hapunan nila ni Aiken. Sa nakalipas na mga linggo, puro prito at sardinas lang ang kinakain nila. Pero ngayong gabi, gusto niyang bumawi. Gusto niyang magpasalamat. Napangiti si Scarlett habang hinahalo ang sabaw. Rinig niya ang mahinang hilik ng 4 na bata sa kwarto. Pagod na pagod ang mga ito sa swimming lesson ni Aiken kanina sa banyo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Madilim na ang langit, pero maliwanag ang pakiramdam niya. Parang unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang buhay niya sa farm na ito. Pinunasan niya ang kamay sa apron at lumapit sa mesa para ayusin ang mga plato. Doon niya nakita ang brown envelope. Nakaipit ito sa ilalim ng lagayan ng tinidor. Naiwan siguro ni Mayumi kanina. Kumabog ang dibdib ni Scarlett. Alam niyang masama ang mangialam ng gamit ng iba, pero may kung anong boses sa isip niya ang nagtutulak sa kanya na buksan ito. Ang paraan ng pagtingin ni Mayumi kanina, yung ngiti nito bago umalis, parang may lason. Dahan-dahan, nanginginig ang mga daliri. Binuksan ni Scarlett ang envelope. Bumungad sa kanya ang isang dokumentong may tatak ng law firm ng pamilya ni Aiken. Draft, Agreement for Sole Custody and Termination of Marriage. Nanlamig si Scarlett. Binasa niya ang nilalaman. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso niya. Na si Scarlett de la Cruz ay walang kakayahang pinansyal at mental para palakihin ang 4 na sanggol, quadruplets. Na ang kasal ay pawang formalidad lamang
para sa release ng trust fund ni Iken Villafuerte na pagkatapos ng 6 na buwan, ibibigay ang buong kustodya ng mga bata sa ama at ang ina ay tatanggap ng halagang PHP 500,000 din kapalit ng paglayo at hindi na muling pagpapakita. Nilagdaan, Iken Villafuerte. May pirma ni Iken sa ibaba. Nabitawan ni Scarlett ang papel. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Ang tinolang kumukulo. Ang tahimik na gabi. Ang mga ngiti ni Iken kanina habang pinaliliguan ng mga bata. Lahat yon ay naging abo. Peke. Lahat pala ay peke. Ang pagpapakatatay, ang pag-aayos ng bubong, ang mga tingin na akala niya ay may pagmamahal. Lahat yun ay palabas lang para makuha ang mana. Scarlett? Napatalon si Scarlett. Nasa pinto ng kusina si Iken. Bagong ligo, basa pa ang buhok at nakangiti. May dala itong isang pompon ng mga wildflowers na pinitas sa labas. Sorry natagalan ako sa labas, sabi ni Iken, inaamoy ang hangin. Wow, tinola. Gutom na ko. Napatigil si Iken nang makita niya ang mukha ni Scarlett. Wala nang kulay ang mukha ng asawa niya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Pero hindi luha ng lungkot. Luha ito ng galit. Ng pagkamuhi. Scarlett, anong nangyari? Hakbang ni Iken palapit. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Scarlett. Napahinto si Iken. Nalaglag ang mga bulaklak sa sahig. Dinampot ni Scarlett ang mga papel sa mesa at ibinalibag ito sa mukha ni Iken. Basahin mo yan. Basahin mo ang plano mo. Sinalo ni Iken ang mga papel na nagkalat sa sahig. Binasa niya ito. Kumunot ang noo niya. Nanlaki ang mata. Ito yung draft na ginawa ng abogado ng daddy niya noong unang araw pa lang. Ito yung pinapirmahan sa kanya habang lasing siya at galit. Pero hindi naman ito na notaryo dahil tinapon na niya ito. Paano napunta to dito? Scarlett, let me explain. Nanginginig na sabi ni Iken. Luma na to. Draft lang to. Si Mayumi. Siguro nakuha niya to sa... May pirma mo. Putol ni Scarlett, humahagulhol na. Pirma mo yan, Iken. Nakasulat dyan na kukunin mo ang mga anak ko. Nababayaran mo lang ako para umalis pagkatapos mong makuha ang pera mo. Hindi. Hindi totoo yan. Kaya pala ang bait-bait mo bigla. Kaya pala nagpapakatatay ka. Kasi malapit na ang deadline. 2 buwan na lang, di ba? 2 buwan na lang, makukuha mo na ang mana mo at itatapon mo na kami. Makinig ka naman sa akin. Sigaw ni Iken. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Scarlett. Bitawan mo ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Iken. Pak! Mas masakit ito kaysa sa sampal ng ama niya. Mas masakit dahil galing ito sa babaeng nagsimula na niyang mahalin. Hinding-hindi mo makukuha ang mga anak ko. Bulong ni Scarlett. Ang boses niya ay malamig, matalim. Mamatay mo na ako bago ko ibigay sila sa'yo. Tumakbo si Scarlett papasok sa kwarto at nilak ang pinto. Scarlett, buksan mo to. Kalampag ni Iken. Please, frame up lang yan ni Mayumi. Mahal ko kayo. Walang sumasagot sa loob. Rinig lang ni Iken ang pag-iyak ng mga bata na nagising dahil sa sigawan at ang tunog ng pag-iimpake. Napaupo si Iken sa labas ng pinto. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang susi, pero hinarangan ni Scarlett ng aparador ang pinto. Scarlett, bulong ni Iken, nakasandal ang noo sa pinto. Huwag kang umalis. Ilang oras siyang naghintay sa labas. Naisip niyang palipasin muna ang galit ni Scarlett. Naisip niyang bukas, kapag kalmado na ang lahat, maipapaliwanag niya ng maayos. Dahil sa pagod sa pag-aayos ng bubong at emosyonal na stress, nakatulog si Iken sa sahig, sa tapat ng pinto ng kwarto. Nagising siya ng madaling araw. Malamig ang sahig. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Wala na ang iyak ng mga bata. Kinabahan si Iken. Dahan-dahan siyang tumayo.
Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Bukas na ito. Tinulak niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang kwartong walang laman. Bukas ang bintana. Ang kurtina ay humahampas dahil sa hangin. Wala si Scarlett. Wala ang mga gamit nila. At ang apat na kuna, ang apat na higaan ni na 1, 2, 3, at 4 ay pawang mga walang laman. Scarlett, tawag ni Aiken. Tumakbo siya sa buong bahay, sa kusina, sa banyo, sa bakuran. Wala. Wala sila. Napaluhod si Aiken sa gitna ng kwarto. Hawak ang isa sa mga naiwang lampin ni 4. Ang bigat ng katahimikan ay dumagan sa kanya. Akala niya ay hawak na niya ang kaligayahan. Akala niya ay okay na ang lahat. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Sumigaw si Aiken. Isang sigaw ng pagsisisi na umalingaw-ngaw sa buong farm. Nasa kanya ang apelyido, nasa kanya ang farm, at malapit na niyang makuha ang mana. Pero habang nakatingin sa mga bakanteng duyan, naramdaman ni Aiken na siya na ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ang tahimik. Sobrang tahimik ng mansyon ng mga Villa Fuerte. Nakaupo si Aiken sa dulo ng mahabang dining table. Ang hapagkainan ay gawa sa mahogany. Puno ng pagkain, steak, wine, caviar, pero wala siyang gana. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa buto niya. Mas malamig pa kaysa sa hangin sa farm noong bumabagyo. 3 araw na siyang nakabalik sa Maynila. 3 araw na mula nang iwan siya ni Scarlett. Congratulations, hiho. Basag ni Don Armando sa katahimikan. Inabot nito ang isang check sa tapat ni Aiken. Tapos na ang 6 na buwan. Napatunayan mo na ang sarili mo. Sa'yo na ang trust fund mo. At ito? Naglapag ng isang folder ang abogado sa tabi ng check. Ang annulment papers, pirma na lang ni Scarlett ang kulang. At malaya ka na. Tinitigan ni Aiken ang check. Maraming 0, sapat na halaga para mabili ang kahit anong gusto niya. Bagong sports car, kondo, bakasyon sa Maldives. Pero nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, ang hinahanap niya ay hindi ang manibela ng Ferrari. Hinahanap niya ang bigat ni 4 sa bisig niya. Hinahanap niya ang amoy ng gatas ni 1. Hinahanap niya ang gas-gas sa palad niya galing sa pag-aayos ng bubong. Wala siyang maramdaman kundi puwang. Dad, mahinang sabi ni Aiken, masaya ba kayo? Napahinto si Don Armando sa paghiwa ng steak. Anong klaseng tanong yan? Siyempre, naibalik mo ang dignidad ng pamilya. Hindi ka na ang pasaway na party prince. Dignidad? Mapait na bulong ni Aiken. Dignidad kapalit ng mag-iina ko? Bago pa makasagot ang ama, bumukas ang pinto ng dining hall. Pumasok si Mayumi. Magara ang suot, may dalang mamahaling champagne at abutenga ang nangiti. Surprise! Bati nito. Lumapit siya kay Aiken at hinalikan ito sa pisngi. I heard the news. Congratulations, babe. Finally, tapos na ang kalbaryo mo sa bukid. Pwede na tayong mag-celebrate. Amoy pabango si Mayumi. Pero para kay Aiken, masangsang ito. Mas gusto pa niya ang amoy ng tinola ni Scarlett. Tiningnan niya si Mayumi, ang babaeng akala niya ay mahal niya. Nakita niya ang peking ngiti, ang mapanlinlang na mata. Naalala niya ang brown envelope. Ikaw ang nag-iwan ng envelope sa farm, di ba? Tanong ni Aiken. Mahinahon, pero may diin. Natigilan si Mayumi sa pagbubukas ng champagne. What envelope? I don't know what you're talking about. Wag mo akong gaguhin, Mayumi. Tumayo si Aiken. Tumumba ang upuan sa lakas ng pagtayo niya. Yung draft ng annulment. Yung dokumentong ginamit mo para sirain kami ni Scarlett. Alam mong luma na yun. Alam mong hindi ko na yun itutuloy. Namutla si Mayumi, pero agad ding napalitan ng inis ang mukha niya. So what kung ako nga? I did you a favor, Aiken. That girl is a gold digger. Niligtas lang kita. Niligtas? Mapaklang tawa ni Aiken. Ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit wala ang mga anak ko ngayon. Anak? Come on, Aiken. Hindi mo sila mahal.
Napilitan ka lang. Sigaw ni Mayumi. At ngayon, mayaman ka na ulit. Pwede na tayong magpakasal. Pwede na tayong magsimula ng sarili nating pamilya. Yung disente, yung bagay sa estado natin. Tumingin si Iken sa ama niya, tapos kay Mayumi. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kinabukasan na naghihintay sa kanya kung mananatili siya dito. Isang buhay na puno ng pera, pero walang puso. Isang buhay na puro plastikan. Dahan-dahang kinuha ni Iken ang check sa mesa. "Dad," sabi ni Iken habang nakatingin sa ama. "Sabi mo, ang challenge ay para patunayan na kaya kong maging lalaki, na kaya kong maging responsable." "Oo," sagot ni Don Armando. Pinunit ni Iken ang check sa dalawa. Gulat na gulat si Mayumi. "Iken, nababaliw ka na ba?" Pinunit ulit ni Iken ang papel, hanggang sa maging pira-piraso na lang ito. Ang tunay na lalaki, hindi tinatalikuran ang pamilya niya para sa pera. Sabi ni Iken, ang boses niya ay buo at matapang. "Aanhin ko ang yaman niyo kung wala naman ang mga anak ko, kung wala ang asawa ko." Humarap siya kay Mayumi. "Tapos na tayo, Mayumi. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan." Humarap siya sa ama niya. "Aalis na ako, Dad. Hindi ko kailangan ng mana mo. Hahanapin ko sila. At bubuhayin ko sila gamit ang sarili kong kamay. Kahit magtrabaho pa ako sa construction o maging magsasaka habang buhay." Tinalikuran niya ang marangyang hapagkainan at naglakad palabas. "Iken, kapag lumabas ka sa pinto na yan, wala ka nang babalikan." Banta ng ama niya. Hindi lumilingon, itinaas ni Iken ang kamay at kumaway. "Alam ko. Goodbye, Dad." 2 araw na nag-ikot si Iken sa Maynila. Wala siyang tulog. Gamit ang natitira niyang ipon at tulong ng isang pribadong imbestigador na kaibigan niya, sinuyod nila ang bawat ospital at terminal ng bus. Desperado na siya. Paano kung may nangyari sa kanila? Paano kung nagkasakit ulit si Cuatro? Paano kung wala silang makain? Bandang hapon, tumunog ang phone niya. Isang picture ang sinend ng imbestigador. Isang post sa Facebook mula sa isang netizen. "Kawawa naman yung alay sa boarding house namin. 4 ang anak. Pinaalis na ni Aling Ising kasi maingay daw." Sa litrato, nakatalikod ang babae. Pero kilalang kilala ni Iken ang damit. Iyon ang duster na suot ni Scarlett nung huling gabi nila. Sa farm, binasa niya ang lokasyon. Tondo. Agad na pinaharurot ni Iken ang luma niyang pick-up truck. Hindi niya iniwan ang truck na to. Ito lang ang bagay na totoo sa kanya. Pagdating niya sa eskinita sa Tondo, sumalubong sa kanya ang ingay at sikip. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya papasok sa masikip na looban, iniiwasan ang mga nakasampay na labada at mga naglalarong bata. Narinig niya ang sigawan. "Lumayas ka dito. Sabi ng bawal ang maingay eh." Boses ng isang matandang babae. "Aling Ising, parang awa niyo na." Boses ni Scarlett. Umiiyak ito. "Wala kaming mapupuntahan. Bukas na bukas, aalis din kami. Hayaan niyo lang kaming magpalipas ng gabi. Nilalagnat ang mga bata." "Wala akong pakialam. Nakakaistorbo kayo sa ibang tenants. Ang baho-baho pa ng kwarto niyo." Dumating si Iken sa tapat ng isang pinto na gawa sa plywood. Nakita niya si Scarlett. Nakaluhod ito sa sahig, yakap-yakap ang 2 bata, habang ang 2 pa ay nasa sahig, umiiyak. Ang mga gamit nila ay nakakalat sa labas ng pinto. Mga diaper, bote, at lumang damit. Ang landlady, isang matabang babae na may hawak na walis, ay akmang papaluin ang mga gamit ni Scarlett para itaboy ito. "Layaya sabi eh!" Ambang ng landlady. "Subukan mong saktan ang asawa ko." Dumagundong ang boses ni Iken. Napahinto ang landlady. Napatingala si Scarlett. Doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Iken. Hingal na hingal, pawisan. Gusot ang damit. Pero sa paningin ni Scarlett, hindi ito ang party prince.
Hindi ito ang anak mayaman. Ito si Aiken, ang tatay ng mga anak niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng luha ang mga mata ni Scarlett. Halo-halong takot at pag-asa. Humakbang si Aiken palapit. Ang mga mata ay nakapako sa landlady na biglang natakot sa aura ng lalaki. "Ako ang kausapin mo," sabi ni Aiken, humarang sa pagitan ng landlady at ng kanyang mag-iina. Parang huminto ang oras sa masikip na pasilyo ng boarding house. Nakatulala lang si Scarlett sa likod ng lalaking nakatayo sa harapan niya. Ang likod na yon, na dati ay nakikita lang niya na nakasandal sa mamahaling sofa o sa driver's seat ng sports car, ngayon ay nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng lupit ng mundo. Basang-basa ng pawis ang likod ng damit ni Aiken. Gusot ang pantalon. Ang sapatos niya ay puno ng putik. Pero sa paningin ni Scarlett, hindi pa siya nakakita ng ganitong klaseng lakas mula sa asawa niya. "Sino ka ba, ha?" Bulyaw ng landlady, bagamat umatras ito ng isang hakbang dahil sa talim ng tingin ni Aiken. "Isa ka rin ba sa mga palamunin dito?" Hindi sumagot si Aiken ng pabalang. Huminga siya ng malalim, yumuko ng kaunti, para pulutin ang isang lampin na tinapakan ng landlady at pinagpag ito. "Ako ang asawa niya." Mahinahon pero matigas na sagot ni Aiken. Tumingin siya ng diretso sa mata ng matanda. "At ako ang ama ng mga batang sinisigawan mo." Natameme ang landlady. "Pasensya na ho kayo sa ingay," patuloy ni Aiken. Dumukot siya sa bulsa. Inilabas niya ang natitira niyang pera. Ilang gusot na papel na daan-daan. "Aalis na kami ngayon din. Eto ang bayad sa abala. Sa'yo na lahat yan. Huwag mo lang ulit duduruin ang mag-iina ko." Inabot ng landlady ang pera, medyo nanginginig at umalis ng walang imik. Nang mawala ang landlady, dahan-dahang humarap si Aiken. Kumabog ang dibdib ni Scarlett. Gusto niyang tumakbo, pero nanghina ang mga tuhod niya. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumabas na boses. Lumapit si Aiken. Lumuhod ito sa harapan niya. Hindi nito pinansin ang dumi sa sahig. Hindi nito pinansin ang amoy ng kanal sa paligid. Ang mga mata ni Aiken ay nakapako lang kay Scarlett at sa mga batang umiiyak sa sahig. 1, 2, no, 3, 4. Binanggit ni Aiken ang pangalan ng mga anak nila, isa-isa. Habang hinahaplos ang mga pisngi nito, tumigil sa pag-iyak si Uno nang maramdaman ang pamilyar na kamay ng ama. Tumingala si Aiken kay Scarlett. "Scarlett, sorry. Sorry kung natagalan ako." Umiwas ng tingin si Scarlett. Ang sakit ay bumalik. Ang alaala ng dokumento sa mesa. Ang mga salita ni Mayumi. "Bakit ka nandito?" Garalgal na tanong ni Scarlett. "Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Tapos na ang 6 na buwan. Malaya ka na. Mayaman ka na ulit." "Wala akong pakialam sa yaman," mabilis na sagot ni Aiken. "Sinungaling!" Sigaw ni Scarlett. Tumulo na ang luha. "Nakita ko ang papel. Nakita ko ang pirma mo. Plano mo kaming itapon pagkatapos mong makuha ang mana mo." "Scarlett, makinig ka." Hinawakan ni Aiken ang kamay niya. Ang higpit ng hawak nito ay parang takot na mawala siya ulit. "Yung papel na, yun, draft yun noong una pa lang. Nung gago pa ako. Nung wala pa akong alam sa pagiging tatay. Pero itinapon ko na yun. Hindi ko yun pinanotaryo dahil nagbago na ang lahat." Umiling si Scarlett. "Paano ako maniniwala sa'yo? Bumalik si Mayumi. Nakita ko kayo." May dinukot si Aiken sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang punit-punit na papel. Inilatag niya ito sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na gamit nila. Nanlaki ang mata ni Scarlett. Ito ang tseke. Ang tseke na may napakaraming zero. Ang tseke na kapalit ng kalayaan ni Aiken. Pero punit-punit ito. Wasak. "Binigay na ni Dad ang mana ko," paliwanag ni Aiken. Ang boses ay basag sa emosyon. Sabi niya, "Sa akin na ang lahat ng pera, basta pirmahan ko ang annulment at iwan ko kayo." Tumingin siya sa mata ni Scarlett.
Pinunit ko, Scarlett. Tinalikuran ko sila. Umalis ako sa bahay na walang dala, kundi ang truck at ang mga damit ko. Napatakip ng bibig si Scarlett. Bakit? Bulong niya. Dahil aanhin ko ang mansion kung wala naman kayo. Sagot ni Iken. Tumulo ang luha sa pisngi ng lalaki. Noong gabing umalis kayo, yun ang pinakatahimik na gabi sa buhay ko. At yun din ang pinakamalungkot. Hinahanap-hanap ko ang yak ni Quatro. Hinahanap ko ang amoy ng tinola mo. Hinahanap ko ang pamilya ko. Naramdaman ni Scarlett ang pagguho ng pader na itinayo niya sa puso niya. Ang Iken na nasa harap niya ngayon ay walang dalang yaman. Walang dalang titulo. Ang meron lang siya ay ang pagmamahal niya. At sapat na yon. Sobra-sobra pa. Biglang umiyak si Quatro sa bisig ni Scarlett. Kinuha ni Iken ang bata. Kusa itong sumama sa ama. Inhale ni Iken si Quatro sa paraang sanay na. Yung tinuro ni Scarlett sa kanya sa farm. Shh! Tahan na! Andito na si Papa. Hindi na alis si Papa. Bulong ni Iken sa sanggol. Napahagulgol na si Scarlett. Lumapit siya at niyakap sina Iken at ang mga bata. Nagyakapan sila sa gitna ng masikip at maruming kwarto sa tondo. Ang amoy ng pawis at gatas ay naghalo. Pero para kay Scarlett, ito na ang pinakamagandang sandali ng buhay niya. Akala ko, hindi mo kami mahal. Hikbi ni Scarlett sa dibdib ni Iken. Mahal na mahal ko kayo, sagot ni Iken. Hinahalikan ang buhok ni Scarlett. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging tao, Scarlett. Ikaw at ang mga batang to. Humiwalay ng kaunti si Iken. Pinunasan niya ang luha sa mga mata ni Scarlett gamit ang kanyang hinlalaki. Dukot ulit siya sa bulsa. Kinabahan si Scarlett. Inilabas ni Iken ang isang maliit na kahon. Luma na ang velvet box. Halatang nabili sa thrift shop o pawn shop. Binuksan niya ito. Sa loob, walang malaking diamante. Walang kumikinang na bato. Isang simpleng silver ring. Manipis. Simple. Wala akong pambili ng diamond ngayon. Nahihiyang ngiti ni Iken. Ubos na ang cash ko sa pagbabayad sa landlady at gas ng truck. Ito lang ang nakayanan ko sa nadanan kong pawn shop kanina. Natawa si Scarlett habang umiiyak. Siraulo ka talaga. Lumuhod ulit si Iken. Hawak ang singsing. Scarlett de la Cruz, seryosong sabi ni Iken. Noong una tayong kinasal, peke ang lahat. Napilitan tayo. Papel lang ang habol natin. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, gusto kong itama ang lahat. Gusto kong pakasalan ka, hindi dahil sa utos ni Daddy, hindi dahil sa mga bata, kundi dahil mahal kita. Mahal kita, Scarlett. Itinaas niya ang singsing. Will you marry me again? This time for real? Walang prenup, walang deadline. Tayo lang. Habang buhay? Kahit sa farm lang tayo tumira? Tiningnan ni Scarlett ang singsing. Tiningnan niya si Iken. Tiningnan niya ang 4 na anghel na nakatingin sa kanila. Wala nang takot, wala nang duda. Oo, Iken, sagot ni Scarlett, puno ng pagmamahal. Oo, pakakasalan kita ulit. Kahit sa bukid, kahit sa tondo, basta kasama ka. Isinuot ni Iken ang singsing sa daliri ni Scarlett. Sumakto ito. Perfect fit. Nagyakapan sila ulit habang sa background parang nakikisama ang tadhana. Tumigil na sa pag-iyak ang mga bata at sabay-sabay na humahikbi ang mag-asawa sa tuwa. Isang taon na ang lumipas. Hindi na amoy luma at amag ang farmhouse sa Batangas. Ngayon, amoy sunflower at bagong tabas na damo na ang sumasalubong sa sino mang bibisita. Ang dating sira-sirang bubong na inayos ni Iken ay pinalitan na ng matibay na yero na kulay pula. Kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Pero ang pinakamaliwanag na bagay sa farm ngayong araw ay hindi ang araw, kundi ang mga ngiti ng mga tao. Araw ng kasal. Ang totoong kasal. Walang media, walang mga politiko, walang mga business partners na nakasuot
Nanging suit na nagkakahalaga ng isang taong sweldo ng ordinaryong tao. Ang mga bisita ay ang mga kapitbahay sa baryo. Ang doktor sa klinik na nagligtas kay Quatro. At ang landlady sa Tondo na naging ninang na rin matapos magkabati ang lahat. Nakatayo si Iken sa harap ng altar, nagawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting orkidya. Hindi siya nakasuot ng designer tuxedo. Suot niya ay isang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinya at slacks na itim. Ang balat niya ay mas maitim na ngayon dahil sa araw-araw na pagtatrabaho sa bukid. Ang mga kamay niya ay magaspang, may mga kalyo ng sipag, pero sa paningin ng lahat, mas gwapo siya ngayon kaysa noong siya pa ang Prince of Manila. Dahil ngayon, ang gwapo niya ay may halong dangal. Tumugtog ang gitara. Isang simpleng kanta ng pag-ibig. Bumukas ang pinto ng bahay. Unang lumabas ang entourage. Hindi mga abay kundi isang mahabang wagon na gawa sa kahoy na puno ng bulaklak. Sakay nito ang 4 na batang nakasuspenders at bow tie, sina 1, 2, 3 at 4. Malalaki na sila, nagtatawanan, nag-aagawan sa mga bulaklak at kumakaway sa mga tao. Hinihila ang wagon ng isang kalabaw na may ribon sa sungay, ang limusin ng pamilya. Nagtawanan ang mga bisita, napaluha si Iken. Ito ang yaman niya, ito ang imperyo niya. At sumunod, lumabas si Scarlett. Simple lang ang gown niya. Hindi galing sa Paris kundi tinahi ng modista sa bayan. Pero nang tamaan siya ng sikat ng araw, para siyang diyosa. Naglakad siya sa gitna ng damuhan. Walang carpet, lupa lang. Pero bawat hakbang niya ay puno ng sigurado. Nang magkita sila sa altar, hindi na sila nagkamayan gaya noong una nilang kasal sa City Hall. Mahigpit na niyakap ni Iken si Scarlett. Isang yakap na nagsasabing, salamat at hindi ka sumuko. Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang oras ng mga panata, tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig lang ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang ihip ng hangin. Huminga ng malalim si Iken. Tumingin siya sa mata ni Scarlett pagkatapos ay sa 4 na batang naglalaro sa paanan nila. Scarlett! Panimula ni Iken. Garalgal ang boses niya pero malinaw. Dati, akala ko nasa akin na ang lahat. Sports car, VIP table sa club, pera ng daddy ko. Akala ko, yun ang sukatan ng pagiging lalaki. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Pero noong gabing tumakbo ako sa putikan habang karga si Quatro, noong gabing naglaba ako ng lampin kahit nasusuka ako, at noong gabing pinili ko kayo kaysa sa manako, doon ko nalaman ang totoo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Scarlett. Ikaw at ang mga bata ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nakalagay sa bangko. Nasa puso yon. Scarlett, salamat sa pagtanggap sa akin noong wala akong kwenta. At salamat sa pagtitiwala sa akin ngayong wala akong pera. Pangako, magsasaka man ako habang buhay, hinding-hindi magugutom ang puso nyo sa pagmamahal ko. Nagpalakpakan ang mga tao. Marami ang umiiyak. Si Scarlett naman ang nagsalita. Nanginginig ang kamay na may hawak na mikropono. Iken, sagot niya habang tumutulo ang luha sa saya. Noong una, takot na takot ako. Akala ko, isa lang akong pagkakamali sa buhay mo. Akala ko, iiwan mo kami sa ere. Tumingin siya sa kanilang mga anak. Pero pinatunayan mo na mali ako. Pinatunayan mo na ang pag-ibig ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa pag-aayos ng bubong, sa pagtitimpla ng gatas, sa pagtalikod sa mundo mo para sa amin. Iken, hindi ko kailangan ng mayamang asawa. Kailangan ko ng asawang kasama kong tatanda, kasama kong mapapagod, at kasama kong magiging masaya. Ikaw yun. Ikaw lang. You may now kiss the bride. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Iken. Hinila niya si Scarlett at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at wagas na pag-ibig. Sa di kalayuan,
Sa labas ng gate ng farm, may isang itim na SUV na nakaparada. Nakababa ng kaunti ang bintana. Sa loob, nakaupo si Don Armando. Nakatingin siya sa masayang seremonya. Nakita niya ang anak niya na tumatawa, karga ang dalawang bata sa magkabilang braso habang hinahalikan ang asawa nito. Hindi siya bumaba, hindi pa siya handa. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ngumiti ang matanda. Isang ngiti ng pagmamalaki. Pinaandar ng driver ang sasakyan at umalis ng tahimik. Lumubog ang araw sa Batangas, nag-iwan ng kulay kahel at lila sa langit. Tapos na ang reception, ubos na ang lechon, umuwi na ang mga bisita. Nakaupo sina Iken at Scarlett sa terrace ng kanilang farmhouse. Pagod, pero masaya. Sa harapan nila, sa damuhan, naghahabulan sina 1, 2, 3 at 4, kasama ang bago nilang aso. Ang tawa ng mga bata ay parang musika na pumapawi sa lahat ng pagod. Sumandal si Scarlett sa balikat ni Iken. "Pagod ka ba?" tanong ni Scarlett. "Sobra," sagot ni Iken, pero nakangiti. Inakbayan niya ang asawa. "Pero bukas, gigising ako ng maaga. Magtatanim pa ako ng mais." Natawa si Scarlett. Sino ang mag-aakala? Ang party prince naging magsasaka. "Mas gusto ko na ang titulo ko ngayon," sabi ni Iken. Hinalikan niya ang noo ni Scarlett. Papa, asawa, at ang lalaking pinakamayaman sa buong mundo. Tumingin sila sa papalubog na araw, habang ang 4 na munting anghel ay tumatakbo palapit sa kanila para sa isang group hug. Inakap ni Iken at Scarlett ang kanilang 4 na himala. Wala nang takot, wala nang pagdududa, dahil sa wakas, nahanap na nila ang kanilang tahanan, hindi sa lugar, kundi sa isa't isa.